Paano kung sabihin ko sa inyo na isa sa mga pinakapribado at personal na gawain ng pangangalaga sa sarili ay maaaring hindi ninyo namamalayan na unti-unting umuubos ng inyong lakas, nagpapababa ng inyong kumpiyansa at dahan-dahang sinisira ang sigla na inyong inalagaan sa loob ng mahigit 6 na dekada. Tila kabalintunaan, hindi po ba madalas nating naririnig? At ito'y tama na ang isang malusog na koneksyon sa ating sariling katawan ay kapaki-pakinabang. Ngunit para sa hindi mabilang na kababaihan na nasa kanilang mga ginintuang taon, ang ilang matagal nang nakasanayan sa sariling kasiyahan, self-pleasure, na dati hindi nakasasama o nakatutulong pa nga ay maaaring maging kontraproduktibo paglampas ng edad 60. Maaari itong lumikha ng isang siklo ng pagkadismaya, hindi pagiging komportable, at maging ng pisikal na pagkapagod na tahimik na sumasabotahe sa inyong pangkalahatang sigla. Magandang araw, ako po si Dr. Mila De La Paz, isang gynecologist na may higit sa 25 taong karanasan, at sa huling dekada, inilaan ko ang aking practice dito sa Makati sa mga natatanging pangangailangan sa kalusugan at kagalingan ng mga kababaihan na may edad 60 pataas. Nakausap ko na ang libu-libong kababaihan, mga CEO, mga lola, mga alagad ng sining at mga retirado mula sa iba't ibang larangan na pumupunta sa aking opisina na may malabong pakiramdam na kakaiba. Sila'y nagsasabi tungkol sa mababang enerhiya, patuloy na pananakit ng katawan, kawalan ng sigla at isang nakakadismayang pagkakahiwalay mula sa kanilang sariling katawan. Habang sinusuri namin ang mga karaniwang sanhi, tulad ng thyroid function at mga kakulangan sa bitamina, isang nakakagulat na pattern ang madalas na lumilitaw sa aming mga kumpidensyal na pag-uusap, isang nagbago at madalas na hindi kasiya siyang relasyon sa kanilang sariling sexualidad at pagiging malapit sa sarili. Mayroong isang laganap na alamat sa ating lipunan na ang pagnanasa, kasiyahan at sexualidad ay para lamang sa mga bata. Ito ay napakalayo sa katotohanan. Sa katunayan, ng pagyakap sa inyong sensualidad pagkatapos ng cis ay maaring isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan para mapanatili ang inyong sigla, mapabuti ang inyong kalooban at palakasin ang inyong koneksyon sa inyong sariling buhay. Gayunpaman, ang mga patakaran ay lubhang nagbabago pagkatapos ng menopause. Ang mga pagbabagong pisyolohikal na nagaganap ay nangangahulugan na ang mga pamamaraan at kaisipan na gumana para sa inyo noong kayo'y 30 o 40 anyos ay madalas na hindi lamang hindi epektibo ngayon, kundi posibleng makasama pa. Ito ay tulad ng pagsubok na mag-navigate sa maganda at palikulikong daan ng Cannon Road gamit ang mapa ng downtown Cebu. Ang mga lumang kasangkapan ay hindi na idinisenyo para sa bago at kahangahangang kalupaan. Ngayon, aalisin natin ang tabing sa napaka-personal na paksang ito ng may respeto at kalinawagan sa klinikal na paraan na nararapat dito. Pag-uusapan natin ang 7 karaniwang pagkakamali, ngunit higit sa lahat, pagsasama-samahin natin ang mga ito sa 3 kritikal na pagbabago sa pananaw. Higit pa tayo sa simpleng listahan ng mga huwag gawin. At tutungo tayo sa isang malalim na pag-unawa kung bakit mahalaga ang mga pagbabagong ito. Aalamin natin kung paano makipagtulungan sa inyong katawan, hindi laban dito, at babaguhin ang sariling kasiyahan mula sa isang posibleng pinagmumulan ng lihim na pagkadismaya tungo sa isang pundasyon ng inyong pangkalahatang kapakanan. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-abot ng orgasm. Ito ay tungkol sa pagbawi ng inyong enerhiya, inyong kagalakan, at inyong kapangyarihan sa magandang yugtong ito ng inyong buhay. Ang pisikal na pagbabago. Pakikinig sa bagong wika ng inyong katawan. Ang una at pinakapangunahing bahagi kung saan nakikita kong hindi namamalayan ng mga kababaihan na nauubos ang kanilang sigla ay sa kanilang pisikal na pamamaraan. May tendensya na ipagpatuloy ang parehong mekanikal na mga gawin na naitatagdekada na ang nakalipas na lubos
na binabaliwala ang malalalim na pagbabagong biolohikal na nagbago sa panloob na kalagayan. Ang dating paraan ng pag-iisip ay kung hindi naman sira, huwag ayusin. Ang problema pagkatapos ng menopause, ang sistema ay sumailalim sa isang kumpletong pagsasaayos at ang paggamit ng mga lumang plano ay maaring humantong sa pinsala sa istruktura. Ito ay hindi dahil sa inyong pagkukulang. Ito ay dahil sa kakulangan ng na-update na impormasyon. Ang katawan na inyong tinitirhan ngayon ay iba sa katawan na inyong tinitirhan noong kayo'y 30 at nangangailangan ito ng isang bago at mas sopistikadong manual ng may-ari. Ang pangunahing dahilan ng pagbabagong ito ay ang malaking pagbaba ng estrogen. Isipin ninyo ang estrogen bilang punong hardinero ng inyong pelvic region. Sa loob ng mga dekada, pinananatili nitong malaman, nababanat at mahusay na hydrated ang mga tissue sa ari na tinitiyak ang masaganang daloy ng dugo na nagpapadali sa pagka-arouse at lubrikasyon. Kapag bumagsak ang antas ng estrogen, pagkatapos ng menopause, ang hardin na iyon ay nakararanas ng matinding tagtuyot. Ang kondisyong ito na kilala bilang Genitourinary Syndrome of Menopause GSM ay humahantong sa tinatawag kong tatlong problema: vaginal atrophy, pagnipis ng mga tissue, pagbaba ng pagiging nababanat, at makabuluhang pagbawas sa natural na lubrikasyon. Ang pagpapatuloy na parabang hindi nangyayari, ang tagtuyot na ito, ang pinagmumula ng ating unang tatlong malalaking pagkakamali. Ang unang pagkakamali ay ang tinatawag kong pagbaliwala sa epekto ng disyerto. Ito ang kilos ng pagpapatuloy sa stimulation ng walang sapat na lubrikasyon, madalas na umaasa sa laway o simpleng pagpilit sa kabila ng paunang pagkatuyo. Ang dating paraan ay ang pag-aakalang hahabol ang katawan at gagawa ng kailangan nito. Ngunit pagkatapos ng 16 para sa maraming kababaihan, ang balon ay tuyo na. Ang laway ay isang mapaminsalang pamalit. Puno ito ng mga digestive enzyme, hindi idinisenyo para sa maselang tissue ng ari, at mabilis itong natutuyo na nag-iiwan sa lugar na mas tuyo at mas iritado. Hindi maaaring maliitin ang kahalagahan ng pag-unawa rito. Kapag nagpatuloy kayo nang walang tamang lubrikasyon, hindi lang kayo nagdudulot ng pagkikiskisan. Lumilikha kayo ng mga maliliit na punit sa numinipis at marupok na mga tissue ng ari at vulva. Hindi lang ito nagdudulot ng agarang discomfort. Binubuksan nito ang pinto sa talamak na pamamaga, pinapataas ang panganib ng urinary tract infections UTIs, at lumilikha ng isang pain-pleasure pathway sa inyong utak kung saan sinisimulan ng inyong katawan na iugnay ang pagiging malapit sa sarili, sa sakit na humahantong sa pag-iwas at karagdagang pagbaba ng sigla. Ang solusyon ay simple at hindi dapat tawaran. Gawing pinakamatalik na kaibigan ang isang dekalidad na lubricant. Ito ang unang pagkakamali na dapat iwasto. Hindi ito isang optional na dagdag. Ito ay isang mahalagang kagamitang pangkaligtasan. Maghanap ng water-based o silicone-based na lubricant. Ang mga water-based ay maraming gamit at madaling linisin, ngunit maaaring kailanganin ninyong mag-apply ulit. Ang mga silicone-based na lubricant ay mas madulas at mas matagal ang epekto na maaaring perpekto para sa mas mahabang paggalugad. Ipinapayo ko sa aking mga pasyente na iwasan ng anumang may glycerin na maaaring magdulot ng yeast infections, parabens o matatapang na pabango. Ang isang maliit na pamumuhunan na nagkakahalaga ng 800p1-200 sa inyong lokal na botika sa isang lungsod tulad ng Quezon City o online ay maaaring lubos na magbago ng inyong karanasan. Ilagay ito ng sagana hindi lamang sa bukana ng ari, kundi pati na rin sa klitoris at labia bago pa man kayo magsimula. Ito ay isang malalim na gawa ng pangangalaga sa sarili na nagsasabi sa inyong katawan, aalagaan at poprotektahan kita. Ang pangalawang pagkakamali na malapit na nauugnay sa una ay ang problema sa presyon. Ito ay ang paggamit ng parehong dami ng direkta at nakatutok na presyon sa klitoris
na maaaring gumana noong kayo ay mas bata pa. Dahil maaaring mas matagal ma-arouse ang likas na reaksyon ay ang pagdiin ng mas malakas o paggalaw ng mas mabilis, sinusubukang pilitin ng isang tugon. Ngunit ang inyong mga tissue ngayon ay mas katulad ng pinong sutla kaysa sa matibay na tela. Ang proteksyon na taba sa ibabaw ng vulva ay numinipis habang nagkakaedad at ang clitoral hood ay maaaring umurong na nag-iiwan sa mga nerve ending na mas lantad at sensitibo. Ang agresibong presyon sa mga maselang tissue na ito ay maaaring humantong sa pasapananakit na tumatagal ng ilang araw at maging sa pagkasira ng pakiramdam ng mga nerve sa paglipas ng panahon. Pinapagod nito ang katawan sa isang micro-level, nagpapadala ng mga signal ng stress sa inyong nervous system sa halip ng mga signal ng kasiyahan. Ang solusyon dito ay ang pag-ampon ng isang mantra na mas kaunti ay mas mainam at mas mabagal ay mas mahusay. Ito ang pangalawang pagkakamali na dapat iwasto. Sa halip na direkta at malakas na stimulation, magsimula sa mas malawak at mas banayad na mga haplos sa buong lugar ng vulva. Gamitin ang lubricant upang lumikha ng isang madaling pagdulas. Galugarin ang mga panloob na hita, ang mons pubis, ang lugar sa itaas ng buto ng pubic at ang labia bago pa man direktang tumutok sa klitoris. Ang banayad at matiyagang pamamaraan na ito ay nag-aanyaya sa daloy ng dugo pabalik sa rehiyon na siyang pisikal na makina ng pagka-arouse. Isipin ito na parang pagpapainit ng isang klasikong sasakyan sa isang malamig na umaga. Hindi mo maaring basta nalang sumakay at pabilisin ang makina. Binabago ng maingat na pamamaraang ito ang gawain mula sa isang gawaing nakatuon sa layunin tungo sa isang marangya at pandamang karanasan na nagtitipid sa inyong enerhiya at nagpaparangal sa kasalukuyang mga pangangailangan ng inyong katawan. Sa wakas, ang pangatlong tahimik na pagkakamali sa kategoryang pisikal na ito ay ang paglimot sa pundasyon, ang ganap na pagpapabaya sa kalusugan ng inyong mga kalamnan sa pelvic floor. Ito ang mga kalamnan na bumubuo ng isang sumusuportang duyan para sa inyong pantog, matris at bituka. Ang mga dekada ng buhay, panganganak at grabidad ay maaaring magpahina sa mga ito. Kapag ang mga kalamnan na ito ay hindi nakakondisyon, meron itong malaking epekto sa inyong sexual na sigla. Nababawasan ang daloy ng dugo, humihina, nang malaki ang tindi ng mga orgasmic contraction at maaari pa kayong makaranas ng mga issue tulad ng pagtagas ng ihi na maaaring lumikha ng damdamin ng kahihiyan at pagkabalisa sa anumang aktibidad na pelvic. Ang solusyon ay ang muling pagsasama ng pundasyong ito sa inyong wellness routine sa pamamagitan ng pagwawasto sa ikatlong pagkakamali, gawing hindi mapag-uusapang bahagi ng inyong araw ang mga ehersisyo sa pelvic floor o kegels. Upang matukoy ang mga kalamnan na ito, subukang pigilin ang daloy ng ihi sa kalagitnaan. Iyon ang mga kalamnan na nais ninyong gamitin. Ngunit huwag itong gawing ugali sa banyo dahil maaari itong makagambala sa tamang pag-alis ng laman ng pantog. Sa halip maglaan ng oras upang pigain ang mga kalamnan na yon sa loob ng 5 segundo, pagkatapos ay mag-relax ng 5 segundo. Layunin ang isang set ng dentong pag-uulit 3 beses sa isang araw. Maaari ninyo itong gawin habang naghihintay sa trapiko sa EDSA, habang nanonood ng balita o bago kayo matulog. Ang isang malakas na pelvic floor ay hindi lamang humahantong sa mas malakas at kasiyasyang mga orgasm, kundi nagpapabuti rin sa kontrol sa pantog at nagbibigay ng pakiramdam ng katatagan at lakas sa gitnang bahagi ng katawan na isang malaking kontributor sa inyong pangkalahatang pakiramdam ng sigla. Naalala ko ang isang pasyente, isang kaibig-ibig na 68 taong gulang na babae mula sa labas ng Cebu City na nagngangalang Elena. Siya ay isang masugid na hardinero ngunit nawalan ng sigla sa buhay. Inamin niya na pakiramdam niya ay sira. Siya dahil ang mga pagtatangka sa sariling kasiyahan ay naging masakit at nakakadismaya. Nagsimula kami sa mga pangunahing bagay, isang dekalidad na silicone lubricant at isang pangako
sa banayad na paggalugad. Pagkatapos nagdagdag kami ng isang pang-araw-araw na gawain ng Kegels. 3 buwan pagkatapos, bumalik siya para sa isang follow-up at ibang tao na siya. Doramila sabi niya, hindi lang ito tungkol sa kasiyahan. Pakiramdam ko ay mas buo ako. Mas may kontrol sa sarili kong katawan. Bumalik na ang aking enerhiya. Ang kanyang kwento ay isang testamento sa kapangyarihan ng muling pag-aaral sa bagong kalupaan ng inyong katawan. Bago tayo magpatuloy, nais kong huminto sandali at kumustahin kayo. Paano ninyo tinatanggap ang impormasyong ito? Mayroon ba sa mga ito ang tumutugma sa inyong sariling mga karanasan o pagkadismaya? Ito ay isang maselang pag-uusap at nais kong igalang yon. Kung nakatutulong sa inyo ang video na ito at nagbibigay ito ng liwanag sa inyong paglalakbay, mangyaring maglaan ng sandali upang i-type ang numerong US sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Kung hindi ito angkop para sa inyo o sa tingin ninyo ay hindi ito nauugnay, mangyaring i-type ang 0. Ang inyong tapat na puna ay napakahalaga at tumutulong sa akin na lumikha ng mas mahusay na nilalaman upang mapaglingkuran kayo. Ang panloob na pagbabago, pag-upgrade sa inyong kaisipan. Ang pangalawang kritikal na pagbabago na kailangan nating gawin ay panloob. Ito ay tungkol sa pag-upgrade ng inyong kaisipan at emosyonal na pamamaraan sa pagiging malapit sa sarili at kasiyahan. Para sa maraming kababaihan, ang panloob na script tungkol sa kung ano dapat ang sariling kasiyahan ay dekada na ang tanda isinulat noong panahon na ang kanilang mga katawan at buhay ay ganap na naiiba. Ang lipas na mental software na ito na tumatakbo sa bagong pisikal na hardware ay isang pangunahing sanhi ng tinatawag kong pleasure anxiety. Isang malaking dahilan ng pagkaubos ng sigla ng isang babae. Ang dating paraan ay madalas na nakatuon sa layunin, parang pagtatanghal at nakaugat sa alaala. Ang bagong paraan ay dapat tungkol sa pagiging naroroon sa kasalukuyan pagkamausisa at pagkahabag sa sarili. Dito tayo dadalhin sa ika-4 na malaking pagkakamali. Ang maling akala ng finish line. Ito ang malalim na nakatanim na paniniwala na ang tanging layunin ng anumang sexual na aktibidad kabilang ang sariling kasiyahan ay upang makamit ang isang malakas at nakakayanig na orgasm sa lalong madaling panahon. Ang ganitong goal-oriented na pamamaraan ay ginagawang isang pass-fail test ang isang potensyal na nagpapalusog na gawain. Kapag mas matagal ang pagka-arouse at ang mga orgasm ay nararamdamang iba, o mas mahirap abutin na ganap na normal pagkatapos ng 60 dahil sa mga pagbabago sa nerve conduction at daloy ng dugo, ang kaisipang ito ay maaaring humantong sa matinding pagkadismaya. Maaari ninyong maramdaman na binigo kayo ng inyong katawan o na mali ang ginagawa ninyo. Ang siklong ito ng presyon at pagkabigo ay kumukonsumo ng napakalaking mental at emosyonal na enerhiya na nag-iiwan sa inyo na pakiramdam ay talunan sa halip na napunan. Ang solusyon ay ang pangunahing pagbabago ng balangkas ng karanasan mula sa isang pagtatanghal tungo sa isang pagsasanay ng pagiging naroroon. Ito ang ika-4 na pagkakamali na dapat iwasto. Ibaling ang inyong pokus mula sa destinasyon tungo sa paglalakbay mismo. Bigyan ng inyong sarili ng pahintulot na mag-explore ng walang anumang layunin. Ang inyong bagong layunin ay simpleng maranasan ng sensasyon. Ano ang pakiramdam ng banayad na haplos sa inyong panloob na braso, sa inyong leeg? Ano ang pakiramdam ng init ng inyong sariling mga kamay sa inyong tiyan? Sa pamamagitan ng pagpapalawak ng inyong focus lampas sa inyong mga ari, ginagamit ninyo ang buong sensory network ng inyong katawan. Ang maingat na paggalugad na ito ay nagpapakalma sa nervous system, binabawasan ang performance anxiety at hinahayaan ang pagka-arouse na mabuo ng natural at dahan-dahan. Maaari ninyong matuklasan na nangyayari ang orgasm at maaaring iba ang pakiramdam nito
Marahil hindi isang biglaang rurok, kundi isang mainit at kumakalat na alon. O maaari ninyong matuklasan na ang tunay na kasiyahan ay nasa tahimik at sensual na oras na inilaan ninyo ng buo sa inyong sarili. Alinmang resulta ay isang tagumpay dahil ang layunin ay koneksyon hindi climax. Ang ikalimang pagkakamali ay malapit na pinsan ng huli, ang alamat ng memory lane. Ito ang bitag ng patuloy na paghahambing ng inyong kasalukuyang mga karanasan sa mga alaala noong kayo'y 20s, 30s o 40s. Naaalala ninyo ang isang panahon kung kailan ang pagka-arouse ay agaran ng mga orgasm ay garantisado at ang inyong katawan ay tumutugon ng may inaasahang sigla. Ang paghabol sa multong iyon ay isang recipe para sa kalungkutan. Ang inyong katawan ay hindi isang static na entidad. Ito ay isang buhay at nagbabagong organismo na nagdala sa inyo sa isang buong buhay ng mga karanasan. Ang asahan na ito ay gagana ng eksaktong pareho pagkatapos ng malaking pagbabago ng menopause ay tulad ng pag-asa na ang isang matanda at maringgal na puno ng oak ay kikilos tulad ng isang nababaluktot na batang punla. Ito ay isang hindi makatarungan at hindi mabait na inaasahan. Ang pagwawasto sa ikalimang pagkakamali na ito ay nagsasangkot ng isang radikal na gawa ng pagtanggap sa sarili. Ang solusyon ay ang sinasadyang pagbitaw sa nakaraan at pagyakap sa katawan na mayroon kayo ngayon. Ang katawang ito ay maaaring may mga peklat kulubot at mas mabagal na oras ng pagtugon, ngunit nagtataglay din ito ng lalim ng karunungan at isang kapasidad para sa isang iba't iba at mas malalim na uri ng kasiyahan. Hinihikayat ko ang aking mga pasyente na magsanay ng isang simpleng affirmation. Ilagay ang isang kamay sa inyong puso, huminga ng malalim at sabihin, pinararangalan ko ang katawang ito sa lahat ng nagawa nito para sa akin. Interesado akong matutunan ng bago nitong wika ng kasiyahan. Ito ay hindi lamang mga salitang walang laman. Ito ay isang neurological reset. Inililipat kayo nito mula sa kritikal at mapaghambing na mga sentro ng utak tungo sa isang estado ng bukas at receptive na pagkamausisa. Sa halip na subukang likhain muli ang nakaraan, nagiging isang manggagalugad kayo ng kasalukuyan. Maaari ninyong matuklasan na ang magaan at parang balahibong mga haplos ay mas nakaka-arouse na ngayon kaysa sa matatag na presyon, o na ang pag-stimulate sa inyong mga suso at utong ay naging isang malakas na bagong daan patungo sa kasiyahan. Ang paglalakbay na ito ng pagtuklas ay nagbibigay lakas at nagpapatibay ng buhay sa paraang hindi kailanman magagawa ng paghabol sa mga lumang alaala. Isang pasyente ko si Celia, isang retiradong librarian mula sa Davao, ang magandang naglalarawan sa pagbabagong ito. Sa edad na 72 siya ay isang byuda at pakiramdam niya ay malalim na hiwalay sa kanyang katawan na tinitingnan niya bilang isang hindi maaasahang lumang makina. Nahuli siya sa bitag ng paghahambing ng bawat sensasyon sa masiglang buhay na mayroon siya kasama ang kanyang asawa. Nagtrabaho kami sa pagbitaw sa mga alamat ng finish line at memory lane. Sinimulan niya ang isang pagsasanay na tinawag niyang sensory dates sa kanyang sarili. Magpapatugtog siya ng malambing na musika, magsisindi ng kandila at gugugol lamang ng 15 na minuto sa paghalugad ng haplos ng walang inaasahan. Sinabi niya sa akin, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ako nagsisikap na makarating sa isang lugar. Nandoon lang ako at natuklasan ko ang isang tahimik na kagalakan, isang pakiramdam ng kapayapaan sa aking sariling balat na akala ko'y nawala na magpakailanman. Ang kanyang sigla ay hindi lamang naibalik. Ito ay nabago sa isang bagay na mas malalim at mas matatag. Kaya huminto tayong muli. Isipin ang inyong sariling panloob na monologo pagdating sa pagiging malapit sa sarili. Ito ba ay isang mabait at mausisang gabay o isang mapilit at kritikal na coach? Ang pagkilala sa panloob na script na yon
Ang unang hakbang, muli inaanyayahan ko kayong makipag-ugnayan sa akin. Kung ang seksyon na ito tungkol sa kaisipan ay nakatulong mangyaring i-type ang numerong os sa mga komento. Kung sa tingin ninyo ay hindi ito gaanong nauugnay sa inyong personal na sitwasyon, mangyaring i-type ang Z. Ang inyong puna ay napakahalaga habang tayo ay naglalakbay ng sama-sama sa landas na ito. Ang holistiko na pagbabago, ang inyong sexualidad. Bilang bahagi ng inyong kabuuan, ang ikatlo at huling pagbabago sa pananaw ay marahil ang pinakamahalaga para sa paglinang ng pangmatagalang sigla. Ito ay nagsasangkot ng pagwasak sa artipisyal na pader sa pagitan ng inyong sexual na kalusugan at ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ang lumang paraan ng pag-iisip ay madalas na tinatrato ang sexualidad bilang isang bagay na hiwalay isang luho, na hiwalay sa seryosong negosyo ng pamamahala ng presyon ng dugo, arthritis o kolesterol. Ito ay isang malalim at nakakaupos ng siglang pagkakamali. Ang inyong sexual na pagtugon ay hindi nakahiwalay. Ito ay isang direktang salamin ng kabuuang kapakanan ng inyong katawan. Ito ang kanari sa minahan ng karbon para sa inyong cardiovascular, neurological at emosyonal na kalusugan. Ito ang nagdadala sa atin sa ika-6 na pagkakamali, ang gawaing hiwalay. Ito ang kabiguang kilalanin ang masalimuot na ugnayan sa pagitan ng kung paano kayo kumakain, gumagalaw, natutulog at namamahala ng stress sa inyong kakayahan para sa kasiyahan at pagka-arouse. Hindi ninyo maaasahan na maging masigla at tumutugon sa silid-tulugan kung kayo ay nauupos na sa bawat ibang bahagi ng inyong buhay. Halimbawa, ang pagka-arouse ay pangunahing isang kaganapang cardiovascular. Nangangailangan ito ng malusog na mga daluyan ng dugo na maaaring lumaki at magpahintulot sa dugo na dumaloy ng mabilis sa pelvic region. Kung ang inyong dieta ay mataas sa mga processed food, hindi malusog na taba at asukal, maaari itong humantong sa pamamaga at paninigas ng mga mahahalagang artery na ito na humahadlang sa daloy ng dugo sa lahat ng dako, kabilang na sa inyong clitoris at ari. Gayun din ang talamak na stress ay nagpapalabas ng cortisol sa inyong katawan, ang fight or flight hormone na siyang mortal na kaaway ng mga arousal hormone. Ang isang katawan na laging handa sa panganib ay hindi maaring sabay na magbukas sa kasiyahan. Ang solusyon ay ang pag-ampon ng isang tunay na holistikong pananaw sa inyong sigla. Ang pagwawasto sa ika-6 na pagkakamali na ito ay nangangahulugan na titigilan ninyo ang pagtingin sa sexual na kalusugan bilang isang hiwalay na layunin at sisimulan itong tingnan bilang isang masayang resulta ng isang malusog na pamumuhay. Hindi ninyo kailangang tumakbo ng marathon o mag-ampon ng isang mahigpit na dieta. Ang sagot ay nasa maliliit at tuloy-tuloy na gawa ng pangangalaga sa sarili. Mangako na maglakad ng 20 minuto bawat araw marahil sa isang lokal na parke tulad ng Luneta Park sa Maynila kung kayo ay tagalungsod o sa paligid lamang ng inyong kapitbahayan. Ang simpleng gawaing ito ay nagpapabuti ng sirkulasyon, nagpapabuti ng kalooban at nagpapababa ng stress. Mag-focus sa pagdaragdag ng mas maraming whole foods sa inyong dieta, mga berdeng madahong gulay, makukulay na berry malusog na taba mula sa abokado at mani. Ang mga pagkaing ito ay lumalaban sa pamamaga at sumusuporta sa kalusugan ng mga daluyan ng dugo. Unahin ang pagtulog dahil ito ang oras kung kailan nag-aayos ang inyong katawan at binabalanse ang mga hormone nito. Kapag sinimulan ninyong tingnan ang mga pagkilos na ito, hindi bilang mga gawain, kundi bilang mga direktang pamumuhunan sa inyong kasiyahan at sigla ang inyong motibasyon ay tataas. Sa wakas narating natin ang ika-7 at marahil ang pinakalaganap na pagkakamali, ang panata ng katahimikan. Ito ang nakalalasong paniniwala na madalas na naisaloob sa loob ng isang buong buhay na ang kasiyahan ng isang babae
lalo na habang siya ay tumatanda, ay isang bawal na paksa, isang bagay na dapat itago, hindi kailanman pag-usapan, at tiyak na hindi kailanman dalhin sa isang medikal na profesional. Ang katahimikang ito, ang numero, unong dahilan kung bakit nagpapatuloy ang 6 na pagkakamaling ito. Inihihiwalay kayo nito na nagpapaniwala sa inyo na kayo lamang ang nakakaranas ng mga pagbabago at pagkadismaya na ito. Ang pakiramdam na ito ng kahihiyan at pag-iisa ay isang napakalakas na taga-ubos ng sigla. Pinipilit kayo nitong mag-isang makibaka sa mga issue na madalas ay may simple at direktang medikal o praktikal na mga solusyon. Ang pinakahuling gawa ng pagbawi sa inyong sigla ay ang pagsira sa panata ng katahimikan. Ito ang ikapitong pagkakamali na dapat ninyong iwasto. Ang solusyon ay ang gamitin ng inyong boses. Kausapin ang inyong gynecologist, inyong pangunahing doktor o isang sertipikadong therapist na dalubhasa sa sexual na kalusugan. Tinitiyak ko sa inyo, narinig na namin ang lahat. Walang anumang masasabi ninyo na ikagugulat namin. Kapag pumunta kayo sa aking opisina at sinabing, Dora de la Paz, naging masakit na po ang pakikipagtalik o nawalan na po ako ng gana at nakakabahala ito sa akin. Hindi ninyo ako binibigatan. Binibigyan ninyo ako ng mahalagang impormasyon na kailangan ko upang matulungan kayo. Maaari nating pag-usapan ang mga opsyon tulad ng localized estrogen therapy na napakaligtas at epektibo para sa pagpapanumbalik ng tissue ng ari nang walang mga panganib ng systemic hormones. Maaari nating suriin ang inyong mga gamot dahil maraming karaniwang gamot para sa presyon ng dugo beta blockers o depression SSRIs ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa sexual na aspeto at madalas ay may mga alternatibong option. Mayroon akong isang pasyente, isang 75 taong gulang na retiradong guro mula sa Iloilo na nagdusa sa katahimikan sa loob ng halos 1 dekada dahil sa matinding pagkatuyo ng ari na nagpapahirap kahit sa pag-upo. Labis siyang nahihiyang banggitin ito sa kanyang taunang check-up. Sa wakas naging napakatindi ng kanyang discomfort kaya't naiiyak niyang inamin ang kanyang problema. Sinimulan namin siya sa isang simpleng mababang dosis na vaginal estrogen cream. Sa loob ng 1 buwan nagbago ang kanyang buhay. Nawala ang sakit, muli niyang na-enjoy ang pagiging malapit sa kanyang partner at sinabi niyang pakiramdam niya ay bumalik siya sa dati. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Ang kanyang dekada ng tahimik na pagdurusa ay maaring naiwasan sa isang matapang at tapat na pag-uusap. Ang pagsasalita ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ang pinakahuling gawa ng pagkontrol sa inyong kalusugan at kapakanan. Habang tinatapos natin ang pangunahing seksyon na ito, nais kong pagnilayan ninyo ang ideya ng integrasyon. Nakikita ba ninyo ang inyong sexual na kalusugan bilang bahagi ng inyong kabuuang kalusugan? Naramdaman ba ninyo kailanman na may kapangyarihan kayong makipag-usap sa isang doktor tungkol sa mga isyong ito? Narito ako upang sabihin sa inyo na mayroon kayong karapatang iyon. Sa huling pagkakataon, mangyaring ipaalam sa akin kung ang huling puntong ito tungkol sa holistikong kalusugan at pagsira sa katahimikan ay naging mahalaga para sa inyo. Isang sa mga komento kung oo at isang 0 kung hindi. Salamat sa inyong hindi kapani-paniwalang pakikilahok. Konklusyon, yakapin ang babaeng kayo ngayon. Napakalawak ng ating napag-usapan ngayon mula sa pisikal, mental at holistikong aspeto ng inyong kapakanan. Maglaan tayo ng sandali upang ibuod ang lahat. Nakita natin na ang bulag na pagpapatuloy sa mga gawin ng ating kabataan, pagbaliwala sa pangangailangan ng lubrikasyon, paggamit ng sobrang presyon at pagpapabaya sa ating pelvic floor ay maaaring magdulot ng pisikal na pinsala at umubos ng ating enerhiya. Natutunan natin na ang pag-upgrade ng ating kaisipan mula sa isang lugar ng pagtatanghal at mga alaala ng nakaraan tungo sa isang estado ng pagiging naroroon
at pagkamausisa ay maaring mag-alis ng pagkabalisa na sumisira sa ating kagalakan. At higit sa lahat na itatag natin na ang ating sexual na kalusugan ay hindi isang hiwalay na isla, kundi malalim na magkakaugnay sa ating pangkalahatang sigla, at ang pagsira sa panata ng katahimikan ay ang pinakamakapangyarihang hakbang na maaari nating gawin. Ang 7 pagkakamali na ating tinalakay, mula sa pagbaliwala sa lubrikasyon hanggang sa pagdurusa sa katahimikan, ay lahat nagmumula sa isang pangunahing pagkakamali, ang pagtrato sa katawan pagkatapos ng si-synth bilang isang mababang bersyon ng mas batang sarili nito, sa halip na bilang isang bago at naiibang entidad na karapat-dapat sa sarili nitong natatanging pangangalaga at pag-unawa. Hindi kayo binibigo ng inyong katawan. Ito ay nagsasalita lamang ng isang bagong wika. Ang pinakamahalagang payo na maibibigay ko sa inyo ay matutong makinig dito. Makinig ng may pasensya, may habag, at may bukas na puso. Sinasabi nito sa inyo na kailangan nito ng mas maraming moisture, isang mas banayad na haplos, isang mas matibay na pundasyon, at isang isip na malaya sa presyon na magtanghal. Hinihiling nito sa inyo na pakanin ito ng masustansyang pagkain, igalaw ito ng may kagalakan, at ibigay dito ang pahinga na kailangan nito upang umunlad. Ang paglalakbay sa pagbawi ng inyong sigla sa yugtong ito ng buhay ay hindi tungkol sa paghabol sa multo ng babaeng kayo noon. Ito ay tungkol sa buo at masayang pagyakap sa marunong may karanasan at kahangahangang babaeng kayo ngayon. Ang inyong kakayahan para sa kasiyahan ay hindi nagtapos. Ito ay nag-evolve. Maaring ito ay mas tahimik, mas malalim, at mas konektado sa inyong puso at kaluluwa kaysa dati. Ito ay isang regalo, hindi isang kawalan. Isang huling aral at paanyaya. Para sa inyong huling aral, nais kong iwan sa inyo ang kaisipang ito. Ang pagkahabag sa sarili ay ang pinakamabisang panggatong para sa sigla. Sa bawat aspeto ng inyong buhay, lalo na sa pribadong larangang ito, palitan ng pagpuna sa sarili ng pagkamausisa, palitan ng pagkadismaya ng pasensya, palitan ng kahihiyan ng pag-uusap. Kung paano ninyo tinatrato ang inyong sarili sa inyong mga pinakapribadong sandali ay isang salamin kung paano ninyo pinahahalagahan ang inyong sarili sa mundo. Buong puso ko kayong hinihikayat na gumawa ng isang maliit na hakbang ngayon. Marahil ito ay ang pagbili ng isang dekalidad na lubrikant, pagsubok ng isang set ng Kegels, o simpleng paglalaan ng sandali upang pasalamatan ng inyong katawan. Inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin o kahit ang inyong sariling mga aha moments sa mga komento sa ibaba. Ang inyong kwento ay maaaring maging mitsa ng lakas ng loob na kailangang mabasa ng ibang babae ngayon. Kung ang artikulong ito ay tumatak sa inyo, mangyaring bigyan ninyo ako ng karangalan na ibahagi ito sa isang kaibigan, isang kapatid, o sino mang babae sa inyong buhay na maaaring makinabang sa mensaheng ito. At syempre, mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe para sa higit pang batay sa ebidensya at mahabaging gabay kung paano mamuhay ng inyong pinakamasiglang buhay sa bawat edad. Salamat sa inyong oras at tiwala. Ingat po kayo.